pasabot sa chapter 5. So kung tanaw na to sa kuha nga dapit sa chapter 5, makita na to almost nga sa mga verses nagisgot sa usa ka lalaki nga naa na usawa. Ipakasama ba kung atong basahon jud nagisgot diri nga sa usa ka lalaki nga nay usa ka asawa, usa ka lalaki nga pwede na amahan or napay ay pwede usa ka amahan or pwede napay asawa. Gisgutan dere gi badlong gyud nga ang usa ka ang pinakapait nga mahimo nga sala sa usa ka asawa is kanang makakita gyud og lain nga asawa or sa itaw nga makahimo og kabit or makaasawa og lain or makagugma sa laing babae. Kung tanaw nato bisan sa atong kalibutan, grabe kayo nga sala kay di ba sa pagkasal sa usa ka lalaki sa ka babae, di ba magsaad man gid sila nga sila nagyod, di na sila mangitaglain. Usa na gid sila sa isip usa na gid sila usa ka tawo. Usa na gid sila. Pero ingon diri sa verse 1 to 3, my son, attend unto my wisdom. Pagtan-og gyapon diri sa Proverbs nga usa ka amahan or usa ka mature nga lalaki, isip gyapon ka usa ka anak kay nga naman isip usa ka anak na magyapon mahimo nga mga sayop. Ingon pagit sa verse 3, for the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil. Kung di lang ta muhunong, di na ta mabasa sa mga sunod nga verses, pakasama nga ang usa ka strange woman kay tamis, dili siya kanang danger, usa siya ka honeycomb go, di ba? Honeycomb usa man siya katamis nga kanang kuan sa honey. Di pasama og katamis, pero duwa day ang naong. Kay nga naman ingon sa verse 4, but her end is bitter as wormwood, sharp as two-edged sword. Kung wala ko na sayo, ang strange woman na first mention sa Proverbs chapter 2 verse 16 ingon diaw, to deliver thee from the strange woman. Og ang strange woman pagyud ang karakter sa first mention sa strange woman, di ba? Sa Bible, pasalamat ta sa Bible nga kung ang usa ka pulong ma-mention first time is makita gid nato di ang usa ka explanation niya, usa ka meaning niya, ug usa niya ka characteristic. Diri sa kung ako na sayop lang nagbasa-basa gid ko asa man kinahanglan ay kung dili nimo nangita ko mga verse nga nag first mention sa strange woman sa Proverbs. Makita nato sa verse 16. Kaya ako mag-underline diri, to deliver thee from the strange woman, even from the stranger. Unsa day characteristic sa usa ka strange woman? Even from the stranger which flattered with her words, pero di lang ta di muunong pinakapait nga mapaminawan nato, which forsaketh the guide of her youth and forgetteth the covenant of her God. So kung sa ato pang kinabuhi karon usa siya ka Kristohanon nga ni backslide. So grabe na yung usa ka sala sa kay rebelyoso. diri sa chapter 5 kay usama ni gipakasama man gid ang strange woman nga sala, tentasyon, imong mga desires nga di mao, imong bisan imong pag-eskwela kung may pili na may mo strange woman kung sayop niyong pagtanaw, imong trabaho, bisan unsa pang mga butang diri sa kalibutan. Nya giingnan jud diri ang usa ka lalaki nga naa ni asawa nga dapat di na gid mukan sa strange woman. Kay balikon ko pa, kita isip usa Kristohanon na luwas ta, gipakasama pud ta nga kasal na sa Ginoo, di ba? Atong church is Bride of Christ man gyud. Unsa may pasabot sa kasal na diya sa Ginoo? Pasabot nga ang Ginoo o kita isip mga usa ka anak usa na kita sa Ginoo. Nakabantay ta kanang kita makasala. Nagay sa atong kagalingan nagid sulod sa atong luyon nga sayop man mi buhat. Di man to mao. Nya kung napakay padulong pa man buhaton nga sala, nay mo remind sa mga nga, oy, di man na may mong gibuhat. Ay dili man na dapat buhaton sa usa ka naa na diya sa Ginoo. So isip mga anak sa Ginoo o kita usa na ta ka kasal sa Ginoo or usa na ta sa Ginoo, di ba? Sa kasal ang babae ug lalaki usa mo gyud na. So gipadlong gyud diri nga kani chapter 5 murag gihisgot gyud sa usa ka lalaki nga nanay asawa. Ningon gani diri sa verse number 18. Ay dili verse number 18. Na naman kay asawa, let thy fountain be blessed and rejoice with the wife of the youth. Di na kita makakuan sa lain pa nga babae or sa atong kayumta karon, di na tamukan sa laing sala, dili na tamukan sa dili kabubutin sa Ginoo. Dingon pa gyud diri sa verse 20. Ipangutan na ta isip mga kasal na sa Ginoo, isip usa na ka lalaki diya sa Ginoo, usa na ka anak diya sa Ginoo, usa na sa usa ka sa Ginoo. For the verse 20, and why wilt thou, my son, be ravished with a strange woman? Nganong sa manang ravish para sa pananaw ang ravish kay
Nganong ganan pa man ka sa usa ka strange woman o sa lain nga babae. And why wilt thou ravish with a strange woman? Sabi sa ka, Mapagbihag. o mapagbiyag. Isa? Kanang mapagbiyag. Strange Di, woman. ravished kay kuan man na kanang Ay, Ganun dili mura. nila or kana ravished kana murag delve jud ka mukaon or murag kanang ingana man na ravished imong gi gitilwan pa nimo ingana gani. Isumpay, why wilt thou ravish with a strange woman and embrace thy bosom of a stranger? Nga nung mangita pa makaglain nga nanam kada sa Ginoo. Kasal na kada sa Ginoo. Iya na ka sa Ginoo nga nung mo layo pa man to sa Ginoo, magiyo pa man tagsala. Although di na nato kadadda makay mo tagsala, pero dapat kinahanglan isip mga naa na da sa Ginoo, usa na sa Ginoo. Dapat din na kita mo magpugong kita sa atong kagalingon, magpagiya kita sa balay espiritu. So, all in all, ipakasama nga usa ta ka anak sa Ginoo, kasal na ta sa Ginoo, sama na ta sa usa ka tawo nga amahan na or tawo nga nanay asawa nga di na kita mangitag laing asawa pa, di na ta mangita sa gawas sa kabubuton sa Ginoo, gawas diha sa Ginoo. Nya additionally sa verse 22, ang nakakuyaw dahil sa sala kung maghimo ta, ang sala sa kaugalingon ni ang sala mismo magadala nato verse 22, his own iniquities shall take the wicked himself. Muray magalid ba kung sige na tag pagkay mong sala, di ba? Kung di na tama kung magsige tag himo ani nga usa ka butang nga sala, tan-aw na nato kay dili na tingali ni sala, murag tan-aw nato okay ra man tingali ni. Muna ang kana nga sala, siya nay magalid nato, siya nay magadala nato, and he shall be holden with the cords. Di ba ang cords kay mura man mga hikot, mga butang nga dili makapa layo na with the cords of his sins. Maglisod na He shall kaglat. die without instruction, and in the greatness die, pero in the greatness day of his folly, Folly. he shall go astray. So, Folly. It's not ano folly. nilain? Katan. Atot na? Okay, kato lang.